Good morning, people at the back. Good morning, people upstairs. I hope you have a good morning. At salamat sa Panginoon, binigyan tayo ng magandang panahon. Alam nyo, for the past few days sa Baguio, ay napakaganda po ng panahon. Habang ongoing yung revival, wala hong ulan. Pero sabi sa akin kagabi ni Pastor Bernard, nung hapon, biglang bumagsak ang malakas na ulan. You know, so napakabuti talaga ng Panginoon. No? Pinalis muna kami bago umulan ng malakas. Kasi grabe talaga sa Quezon. Mamaya kakwento ko po sa inyo. Alright? Well, anyways, I hope you're ready for the Word of God. Amen? I said you're ready for the Word of God. Ako yung nagpapasalamat sa Panginoon simula pa last Wednesday ay kasama na po natin si Pastor Willie, si Pastor Manny, at kasama ko rin sila sa Baguio. At maganda ho na nakita niya yung mga gawain, nakita po nila, at ayon sa kanila, they are so encouraged. No? At ngayon, ay kagabi, kinausap ko si Pastor Manny. Sabi ko, Pastor Manny, kasi gusto ko marinig natin, mga kapatid, ang katapatan ng Diyos. You know, sometimes, it's easy to read in the Bible the faithfulness of God. It's because it's one of the attributes of God. God is faithful. Yeah? God is faithful. Pero mga kapatid, parang ano yan ang makakapagsabi niyan, huwag mo nang tatanungin, faithful ka ba talaga o Diyos? No, huwag mo tatanungin na gano'n. Parang yung asawa mo yan, tinanong mo na, mahal mo ba talaga ako? No, ang totoo niyan, ang makakapagsabi lamang talaga ng pagmamahal ng asawa mo, hindi yung asawa mo, kundi ikaw. Bago? Ikaw. Huwag mong tatanungin yung asawa mo kung mahal ka niya. Tanungin mo, anong nakita mo sa asawa mo para sabihin mong mahal ka ng asawa mo? Kuha niyo. Blain mo. Ganun po yan, mga kapatid. Huwag mong tatanungin. See, never ask your husband or your wife about it. Ikaw na mismo makakasabi kung mahal ka ng asawa mo. Dahilan sa nakikita mo, sarili mo, kung ano ginagawa ng asawa mo, huwag mo naman sana pagbabatayan yung galit ng asawa mo minsan. See, so just like God, mga kapatid, tanong ko sa inyo ngayon, huwag mo tatanungin ng Diyos, Diyos, mahal mo ba ako? O tapat ka ba sa akin? No. Anong buhay, anong klaseng buhay ang pinamumuhay mo ngayon para sabihin mo na matapat ang Diyos sa iyo? Tapat ang Diyos sa iyo. So, kaya sabi ko kagabi kay Brother Manny, gusto ko po malaman ng mga tao at gusto ko marinig sa inyo kung gaano katapat ang Diyos sa buhay ninyo. I understand. Because I'm reading the Bible, I have my Bible, I'm reading my Bible, and I knew that God is faithful. But I want to know kung gaano katapat ang Diyos sa buhay niya. Ano naman yung katapatan ng Diyos na ipinakita sa iyo sa ministry. Alright? Are you excited to know that? Are you excited to hear the faithfulness of God in His life? Amen? Amen. Mga kapatid, ito yung pinakamadali na maunawaan natin ang katapatan ng Diyos. You see? So, yan ang pinakamadali. Pinakamadali na maunawaan natin na ang Diyos ay matapat. Okay? So, I hope you're ready. Amen? So, si Pastor Manny Diamante ay pastor po siya ng Bible Baptist Church Sarangani. No, nakalimutan ko lang yung eksaktong lugar. Siya po magsasabi niyan. At sabi ko sa kanya, Pastor, huwag ka mahiya kung magbisaya ka ay daghan man may saya dito. So, ako taga-Iligan man ko. So, kaya daghan man. Kaya mga kapatid, sabi ko, huwag ka mga tao rito sa Manila is hindi man talaga mga taga-Maynila. A mixed multitude. You know, we came from different places all over the world. You see, sabi ko, sa Bisaya, ang marami, daghan. Sa amin, many. You know, so, at kaya sabi ko, huwag ka mahiya. Just keep going. Kung anong sinasabi ng Biblia, anong sinasabi ng Espiritu sa iyo, just go ahead. So I'd like to ask Pastor Manny to please come. Halika, Pastor Manny. Let's give him a big hand. Let's welcome him in our pulpit. Amen. Amen.
Magandang umaga po sa lahat. Mayong buntag. Mayong buntag sa tanan. Salamat ko sa Ginoo nga this is a great privilege for me nga makaatubang ang mga tao sa Ginoo dinhi through Pastor Hale. Ginamit po ng Panginoon and I am really encouraged to this church. Tayo po dumako sa salita po ng Panginoon. Ato ta sa pulong sa Ginoo sa 1 Corinthians. 1 Corinthians po, chapter 10, verse number 13. Alam mo natin itong talata at salita ng Panginoon dito po sa 1 Corinthians. At memoryado po natin ito lahat. Amen? Because it is our comfort when trials come. Tayo po'y magbabasa ng isang talata, chapter 10 po, verse number 13. Let us all read. Begin. There hath no temptations taken you, but such as is common to man. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able, but will with the temptation also make a way to escape, that ye may be able to bear it. Let's pray. Heavenly Father, Lord, thank you so much for this great privilege na pinigbigay mo sa akin na makapagdala ng inyong salita ngayong umaga. Salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan at also your presence, also the people that here, na kami po ay nananalangin na ang salita po na aming pakinggan ay maging blessings po sa bawat isa sa amin. Among gihangyo ang imong balaanon nga direksyon sa among kinabuhi, ang balang espiritu nga magatudlo, magagiya ka namo sa tanang kamatuoran. Sa ilo ami sa mga sayop nga nahimo, all these things you ask and we pray in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Amen. Magalingkod. So gusto ko po itong salita dito na sinabi po ng Panginoon, there hath no temptation taken you, but just is common to men. Ito yung salita, but God is faithful. Ini-introduce po ni Apostle Paul kung sino at ano po yung Panginoon niya. But God is faithful. Sa katapatan po ng ating Panginoon, sa buhay po ng isang mananampalataya, dapat nating makikilala siya. Kung magsulti ta og pagkamatinumanon sa Ginoo, wala na yung makalabaw sa Ginoo. I was remember when I was started in the ministry, after my 3 years in the ministry where I started missions, na-diagnose po yung anak ko, yung pangatlo ko na lalaki, na-diagnose po siya nung time na yun. 3 years in the ministry, nag-mission po kami ng TB of the bones. Siguro may mga doktor dito. Alam niyo kung ano yung, dalawang sakit, sir. Dalawang sakit ng anak ko. TB of the bones at saka yung gitawag na rheumatic heart. And he was diagnosed. And sabi ng doktor, sabi niya, yung anak mo, hanggang 12 years old lang ito. Sinabi niya, 12 anyos lang ni siya. Kaninga klase nga sakit. Dili ni siya magdugay. So, may nagpaturo sa amin na monthly kami pumunta doon sa Davao City. Malayo sa amin. Kasi nung time na yon doon kami nagsimula. 3 beses kami naglipat ng ministry. Simula sa Santo Niño, South Cotabato. Kasi yung papel po namin na nasa ministry, parang restorer, yung mga pastors na umiwan sa ministry na ayaw nila yung mahihirapan sila, umalis. Kaya masasaktan ako na makakarinig ng ganyan. So when I was started, 3 years, doon kami sa Esperanza Sultan Kudarat yun. Yung anak ko ay napaano namin sa doktor, pina-check up namin kasi halos buong gabi mag-iiyak siya. At parang hinihipo niya palagi yung tuhod niya, masakit. So, the doctor advised me na every month pumunta kami sa intensivist sa may San Pedro Hospital sa Davao. So, nung time na yon,
Wala talaga kami kasi panimula sa ministry. Alam natin yung ministry, hindi po pwede na we are diretso. Walang shortcut po sa ministry. We had also a humble beginning in the ministry. Nagsimula kami sa wala. Sa awa po ng Panginoon ay hindi kami pinapabayaan. Ito po, nung nagsimula na kaming monthly na pumunta sa doktor, mga 6 months, binigyan kami ng treatment for 6 months. Paano kami magbibili ng gamot niya? Asa may mangita, tambal niya. When I pray, nagampo mi sa Ginoo with my wife, so wala may gipasagdan sa Ginoo. He provided kung ano ang kinakailangan namin. May mga tao, God used certain people to help. The willing people to help. Hindi namin kilala, but sinabi niya, I will pay and supply the need. Almost 6 months. Inipon-ipon ko po yun. At nakita ko, after 6 months, nakita ko kung anong kalaki ng pera na niya, halos 34,000. Saan kami maghanap niyan? Saan kami? My family is very able. My father, my brothers, sisters is able. But I will not go them to help. Because ayaw ko po, dili ko gusto nga ma-despise ang akong Ginoo. Dili na ko gusto nga akong Ginoo nga gipanlagaran nga mahimong ubos sa ilaha ang panlantaw. Even my family, I will not ask even single peso to help for medications of my son. Every month, pumupunta kami. Minsan maghihit kami ng manghits kami ng sasakyan para makarating kami ng Davao. Malayo yun. Yung galing sa Esperanza, papunta ng Davao City, they are almost 200 kilometers. By fight lang talaga. Iiyak yung anak ko, makuan siya, masakitan siya, halos maihi na sa sakit sa yung tuhod. Then after all, when I consult the doctor, Dok, ano ba talaga ang assurance namin? Yung parang every month, nandito kami sa ospital, ano bang assurance namin? Sir, ito na lang. Ang lugar nyo ba ay malapit sa dagat? Yung malayo kami sa dagat. Ayan, Esperanza, Sultan Kudarat, Jensen ang dagat. Isa kapag makachansa ka sa dagat, pwede itong mahil ang kanyang Huwag mong gamitan ng ayaw pa chinilasa, dili magchinilas, para mahil yung mga paa niya sa baybayon, yung mga bato-bato na maliit. Makatulong din yun sa paghihilot ng So, after 3 years kami sa Esperanza, naglipat kami sa bayan ng Maasim. Kaya ngayon, sa Maasim kami. Sarangani Province. Sa isip natin, yung Maasim, yung yung ano yan? Maasim talaga, Mukhasim. Oh. Pero hindi yun siya yung tipo na Maasim. Yung Maasim po ay 2 tao yung pinanggalingan yan. Because Sarangani is dominated by the Blaan tribes. Yung tatay ng anak niyang si Sim. Kaya nga sinabi na naging Maasim. Saan kayo pumunta? Doon kay Maasim. Oo. 2 tao ang pinanggalingan, hindi yung Mukhasim. So, nalipat kami doon. So, doon na kami nakaisip na kailangan pala dito. Ang prayer namin, mga kapatid, ganito po. Lord, kami po ay instrumento lamang sa buhay niya. Hindi namin kayang pagalingin siya. Kahit anong gawin namin. Kung gusto niyo po, nakita niyo itong anak ko na gamitin niyo sa ministry, heal them. Pagalingin mo siya. Kasi hindi kami, kung dumating yung panahon na mawala ito, mamamatay itong anak ko, I was willing because hindi namin hawak yung buhay niya. But God is faithful. Naibalik ang lakas ng anak ko through yung sinabi ni Dr. Marilyn Su, yung Chinese na doktor, na sa dagat lang po, you can walk. So nasanin yung anak ko, ayaw na magtsinelas.
Ayaw niya magchinilas. Nasanay siya, ayaw magchinilas. At the same time, maganda sa kanya yun. So, after dumating yung panahon na 11 years old siya, sabi ko, Lloyd, anak ko si Lloyd, nasa Bible school na ngayon, second year na. Lloyd, kung makarating ka ng 12 years old mo, at magaling na yung sakit, maglitson ta og baboy. Wala kami. Nagsimula na naman kami sa maasim. Kasi yung maasim, iniwan na naman ng 4 na pastor. Because of, wala talaga. Walang, sa panimula ng gawain ng Panginoon, hindi basta-basta magsimula. Lalo-lalo na yung makasunod mo, yung mga pastor na nagbubulakbol sa gawain ng Panginoon. Oo. Parang nakita namin, mahirap kapag ikaw ay nagtitake over ng gawain sa pastor na hindi gumagawa ng ginagampanan ng gawain ng Panginoon. It is difficult. Halos mga tao doon ay sugatan na eh. Ayaw na nila maniwala. Ayaw na nilang sumunod dahil wala pa rin kaming hanggang ngayon. So when I was praying to the Lord na talagang ipapakita ho namin, Panginoon, kung sino kayo sa buhay namin. I will not ask, even sa parents ng misis ko, kasi yung parents ng misis ko is a government government employee, I will not ask them for help. Oh. Hindi kami, minsan sa mga pastor na nakasama namin nung una, naging maingat din na kami dahil instead na maghingi ka sa kanila na, Pastor, please help me to pray for this. Ang nagawa sa mga ibang mga ay dinidespise kami. Sa halip na tulungan, wala kaming ibang eh. Kung pera lang ang hanap namin, bakit nasa ministry kami? Nagtatrabaho ako. Radio operator ako ng barko. Pero, iniwan namin yung trabaho na yun dahil sa gawain ng Panginoon. When I was in the ministry, sabi ko, Lord, dumating kami rito ng bayan ng Maasim na kahit na baon namin, wala. When I was arrived in the place of Maasim, ang pera namin is 300 pesos. Ang 100, binigay ko sa driver na naghatid sa amin para merienda niya. Yung 100, binili ko ng bowl ng CR. Ang 100, pinagkasya namin ng 1 linggo. Kuna po muna ng tithes yun. Kahit anong galing mo sa mathematics o accounting, hindi mo magpagkasya yung 100. Di ba? God is faithful na hindi kami pinabayaan. Minsan ay nagkaroon tayo ng kawalan sa ministry. Sabi na, walang pagkain. It is better to us na binigyan tayo ng training na ganyan to know na proseso din sa buhay natin yon. Oo. There was time na may mga members ng other churches na dumalo sa amin, doon nagsimba ng linggo. Pagtingin ko sa offering bag, may sinulat siya doon, tithes and offering. Ang tithes niya po ay 8,000, ang offering niya po ay 2,000. So, 10,000. Pagkatapos ng church namin, tinawag ko siya, saan ka ba nabilong na church? Saan ka ba nabilong na church? Sabi niya, doon sa Libak. Libak, Sultan Kudarat. Bundok yun. Sabi ko sa kanya, ingon ako sa iya iuli na ako sa imuhan ng imong tithes. This is not for me. This is your pastor. Ang imong pastor, naghago, nagampo sa inyo, nagatiman ninyo, nagpakaon ninyo sa pulong sa Ginoo, spiritually. So, siya ang may katangud-ani nga makuha. So, tinawag ko yung pastor, bigyan mo ko ng number, tinawag ko yung pastor niya, pumunta doon sa amin. This time na tinawag ko yung pastor, I was needed. Nangingailangan kami ng pinansyal. Pero hindi ko kinuha yun. Binalik ko sa kanila. Oo. Kaya kung pera lang ang pag-uusapan, bakit tumagal tayo sa gawain? Oo. So ganito na. Pang-apat yung nagbuntis na naman si Mrs. Then masilan si Mrs. na nagbuntis. Then
9 months na hindi kami nakapagpunta sa... papasalamat din ako na ito si Pastor Mangadlaw. Palagi itong ginagamit ng Panginoon sa amin. I will not pop up. I will not boast. Pero ang puso nito ay talagang sa gawain tumulong. Then, 9 months hindi kami nakapunta sa tatay ko, sa tatay din ni Mrs. Kasi baka isipin naman nila na maghingi naman ito ng tulong. Yung pagpanganak ni Mrs. after 9 months, naging immature, Premature. So, ang resulta, incubator. So, wala kami. I was preparing for, sa pagpanganak ni Mrs. is 4,000 lang yung package sa doktor na sa pagpanganak niya. So, wala ng pera doon. Na-induce, na-incubate, wala. Pero sa awa po ng Panginoon, lahat ng mga hospital bill namin, hindi namin alam kung sino nagbayad. Oh, totoo yan. Tama. Tunood na. Wala kami nakakuhaan kung siya nagbayad sa amo. 36,000. Oh. Sabi ko, Lord, pinakita mo niya sa amin kung gaano kayo katapat sa inyong pangako. Sa tuwing naghihingi ako ng tulong sa Panginoon, hindi ko inisip yung pamilya ko. My father, ang lupa ng papa ko, 72 hectares, fully planted na mga tanim. Nyog, tubo, mais, dami. 72 hectares. But I will not ask him to help. Because I was despised in my family. Dahil, nung una, nais nila ako pong magpunta sa seminaryo, magpari. I was 4 years in the Catholic Church, altar server. Assistant sa pari. Kaya, nung time na kumalas ako sa pamilya ko at saka sa relihiyon ng Katoliko, nagalit yung mama ko. Gusto na ako nga mo stand strong and ipakita na ako sa ilaha ang Ginoo na ako, kung ginsa akong gialagaran nga Dios. Akong gipakita sa ilaha nga akong Ginoo tama, buhi, gamhanan nga adunay gahom nga mo hatag og bisan unsa imong pangayoon ayon sa kanyang kaluoban. Oo. So, masaya kami. Pagdating naman ng panahon ng 2012, si Mrs. ay na-stroke. Na-stroke na naman si Mrs. 2012. Yung na-stroke si Mrs. 2012, yung pinakauna niya na-stroke siya. Wala na naman kaming ibang dapitan maliban sa Panginoon. I will not ask anything help, kahit saan. Sa Panginoon lang talaga kami lalapit. Pagdating ng panahon na naging maayos na parang naayon na si Mrs., yung napagaling na. So, balik sa ministry. Mga ilang buwan, na-stroke na naman uli. Oh. Mga ilang taon, 2016, stroke na naman siya. Oh. Ang iyang blood pressure, dumating sa 200 over 180. Sabi ng doktor, wala na to. Pero sabi ko sa doktor, Dok, maliit lang yan. Sa kailangan i-admit ito, hindi namin i-admit yan. Kasagsagan ng COVID, na-stroke na naman si Mrs. Nagdudura ng dugo. And then, sabi ko, wala na to. Lord, paano ito? COVID hindi kami makalabas. Pero sinsikapin namin papunta sa doktor. Sabi ng doktor, kailangan ito i-admit. Sabi ko, wag na Dok, uwi na kami. So hindi. Malala yung sakit ng misis mo, hindi. Pipirma na lang ako Dok kung anong gusto mong papirman sa akin, uwi kami. Kasi kapag magpirma ako doon, si misis wala na ngayon. Ang sakit ni misis ay symptom sa COVID. Malamang, pagdating ng ospital, i-injection siya. But I was asking God, Lord, wala kaming ibang lapitan.
Kasi minsan sa atin, pag magkaroon tayo ng sakit, sa akin lang po ito kasi may pera kayo may pera tayo, ang unahin natin, doktor. Di ba, tama? Pagdating ng panahon na wala na pong magawa ang doktor, sabihin natin, ipagpa-ubayan na lang natin ito sa Panginoon. Di ba baliktad yun? Dapat unahin natin sa Panginoon. Because siya ang nakakaalam ng ating mga sakit. At saka ang Panginoon na ang gumawa ng paraan, paano tayo mahihil? Kabaliktaran, di ba? Karamihan natin marinig, ipag-ubayan na lang natin sa Panginoon niya kasi wala na tayong magawa. Iuwi niyo sa bahay niyo. Doon na lang, wala na. So 2016, hanggang ngayon, si Mrs. ay nandiyan pa rin. Ayaw niya lang makatayo. Pero nagpapasalamat kami sa Panginoon. And I always asking God, Lord, kayo na po ang kakaalam kung paano siya pagalingin. Wala kaming maintenance, kahit na maintenance, hindi namin na pinaano si Mrs. ang maintenance. Pinabayat talaga namin sa Panginoon. Kung nasa Panginoon ka, huwag mong ismulin ang Panginoon dito. Because the God of this Bible is true and powerful. Minsan, parang, ang dating natin, parang Katoliko pa rin Yung paniniwala natin sa Panginoon ay parang kapitbahay lang natin. Di ba? So, ang Panginoon natin is a powerful God. The God of this Bible is a powerful God. Kaya yung mga pagsubok na dumating sa buhay namin, nakikita namin ngayon, yung anak ko, 2 nasa Bible school. Yung nakasakit ng rheumatic heart, at saka yung isa, yung pangalawa, galing sa panganay, ayaw niya sana. Sabi ko sa kanya, doon ka sa PNP, magpulis ka. Hindi sumagot. Hindi kumikibo. Mag-PNP ka. Pagdating ng panahon, during sa camp namin, 2021, naiyak ako dahil nag-forward para sa Bible school. 2 anak ko nasa Bible school na ngayon. Mga kapatid, I would like to share it unto you, this Bible character na hindi naman siya well-known, pero ipinakita ng Panginoon kung kaano siya katapat sa mga taong willing na sumunod sa Kanya. I know this character sa Bible. You know the life of Obed-Edom? Si Obed-Edom, ang tribe po ni Obed-Edom is from Gittite, from Gath. Ang tribo ng Gath at yung Gittite is an outcast dahil doon yun nanggaling yung tribo ni Goliath. Ang tribo ni Goliath, mga Palestinian. Pero pagdating ng panahon, ang story po niyan, nandoon po sa 1 Chronicles. I would like to share it today and I'm going to end. Kung gaano katapat ang Panginoon sa buhay po ng taong ito, sa life po ni Obed-Edom. Alright? Babasahin ko lang po ito, then ibigay ko sa inyo yung mga nangyari sa buhay ni Obed-Edom, then I'm done. Alright? Sa 1 Chronicles 13, in verse number 11 to 14, and David was displeased because the Lord had made a breach upon Uzzah, wherefore the place is called Peri-Uzzah to this day. And David was afraid of God that day, saying, how shall I bring the ark of God home to me? Ang story po rito, yung Ark of the Covenant, napunta sa mga Palestinian. Then in verse number 13, so David brought not the ark home to himself to the city of David, but carried it aside unto the house of Obed-Edom, the Gittite.
And the ark of God remained with the family of Obed-Edom in his house 3 months. And the Lord blessed the house of Obed-Edom and all that he had. Alam natin yung sinabi ng Panginoon yung Bible, sa lahat ng ano nasa kanya, pinagpapala siya. So, bakit dumating sa Palestinian yung Ark of the Covenant? Alam naman natin yung ano yung laman ng Ark of the Covenant. Di ba? Yung Ten Commandments at saka yung tungkod ni Aaron na nabuhay. Oo. So, dahil dito, nakikita natin mistrust sa Panginoon yung mga Israelites during this time. Na nakipaglaban sila sa mga Palestinian, ang kanilang anticipation, kapag nandoon sa kanila yung Ark of the Covenant, kaya nilang manalo sa laban. Oo. So, kanilang anticipation, minsan po sa ating buhay, ang ating anticipations, kahit na itong gawin natin, ay maging pagpalain tayo kahit na hindi pamamaraan ng Panginoon. Mga kapatid, mga igsuon sa Ginoo, kung unsa bisan unsa nimo himuon nga imong ingon nga para sa Ginoo ni, pero dili mo sugot ang Ginoo ng mga pamaagi, di gyud ka panalanginan sa Ginoo. Di gyud ka panalanginan sa Ginoo, di ka pagpalain ng Panginoon yan. So, when this Ark of the Covenant napunta doon sa mga Palestinian, the God of the Palestine was pulled down. Sinali nila doon sa mga kanilang Diyos, the house of Dagon. So kinabukasan, pagtingin nila, yung Panginoon ng Palestinian ay natumba. Sabi ng Bible, ang kanyang mukha ay nasa lupa. So pinatayo na naman nila. Kinabukasan, nakita na naman nila yung kanilang Panginoon ay naputol yung kamay at saka yung liig. Pinakita lang talaga ng Panginoon na walang makatatalo sa Kanya. Ginagawa lang ito ng mga Israelites dahil gusto nilang manalo, pero hindi nakaloob-loob ng Panginoon dahil yung buhay nila, wala na eh. Kung sa salita pa ng Tagalog, yung plumb line, wala nang hulog. Wala na sa hulog yung buhay. Kapag hindi na sa hulog yung buhay mo, huwag ka na mag-anticipate na pagpalain ka na ng Panginoon. Dahil wala ka nang ibang hihintayin, hindi blessings, kundi curse. Kapag hindi ka sumunod sa Panginoon, isang mananampalataya na ayaw sumunod sa pamaraan ng Panginoon, wala ka nang ibang hihintayin, not blessings, but curse. Oh. So ganito po, yung mga Palestinian, dinala nila doon sa Ebenezer. Ang mga tao doon ay natakot dahil alam nila yung yung kapangyarihan ng Panginoon. Then they were bring again into Ashdod. Yung mga tao doon natakot din. Sabi nila, ibalik na lang natin sa pinanggalingan niya yan. Oh. I would like to share ito the verses and the chapter. Kung mayroong time kayo na magbasa sa life po ni Obed-Edom. Let's see the Bible in the book of 1 Samuel, chapter 4, verse 1 to 18. Isulat niyo po yan. Babasahin niyo sa bahay niyo kung mayroong time kayo. May time kayo sa pagbabasa. So, nung dumating po sa Ashdod, binalik nila sa Israel. And 2 Samuel chapter 5, verse 1 Samuel chapter 5, verse number 1 to 12, makikita mo na rin doon kung paano ginawa ng Panginoon yung mga pangyayari. Paano ang Panginoon sumasabay sa buhay ni Obed-Edom. And 1 Samuel chapter 6, verse 1 to 3, nandoon din yun. 1 Samuel chapter 6, verse 1 to 3. Then, 2 Samuel chapter 6, verse 1 to 12. Kasi nung time na yon na pagdala nila ng Ark of the Covenant balik sa Israel, mali yung pagdala nila. Kasi ang Ark of the Covenant, kinakarga nila sa cart, which is the wrong way. Dahil ang pamamaraan sa pag-carry ng Ark is by tao na 4 at kinikarry dito sa kanilang balikat. Hindi sinasakay ng karo. Kaya nagalit, in chapter 6, 2 Samuel chapter 6, verse 1 to 12, makita mo yung si Osa, yung binasa natin kanina, namamatay. Dahil hinawakan niya yung cart.
According to the Bible, when the oxen was shook, hinawakan ni Usa, then si Usa ay namamatay. So, dito po, bakit naging blessed po ang buhay ni Obed-Edom? Okay? So, in 1 Chronicles, balikan natin yung 1 Chronicles, sulat na naman natin, chapter 13 sa ating binasa kanina, the blessed life of Obed-Edom, nakita natin kung paano siya pinagpala ng Diyos. When this Ark of the Covenant dumating sa bahay ni Obed-Edom, sabi ng ating binasa kanina sa chapter 13, verse number 14, and the Ark of God remained with the family of Obed-Edom in his house 3 months, and the Lord blessed the house of Obed-Edom and all that he had. So, nung dumating sa bahay ni Obed-Edom, after 3 months, kinuha na nila, binalik sa Jerusalem. When this Obed-Edom, iniwanan na yung bahay niya at sumama siya doon sa Jerusalem as being porters. Isa siya sa mga nagkikerry ng ark. At pag-carry ng Ark of the Covenant, hindi ka pwedeng makadala dito kung sa Bisaya pa, takus or worthy na magdala. So, nandoon na yung 1 Chronicles chapter 15, verse number 18. Pagpapatunay na si Obed-Edom ay isang porters. Okay? Sabi na po, Obed-Edom left his home and went to Jerusalem to serve the living God as a porters. Pangalawa po dito, Obed-Edom want to serve God. Hindi lang sa gustong maging porters, but Obed-Edom wants to become a doorkeeper. Di ba? Pinataas na, simula nang tataas ng yung posisyon na. Panggaling po sa porters, naging doorkeeper na po siya. Then sinabi ng 2 Samuel chapter number 6, verse 11 and 12, si Obed-Edom ay pinagpala na ng Panginoon. Obed-Edom was blessed by God. Okay? So, pang-apat ito nung last. Galing sa porters, he become doorkeepers, pinagpala na siya ng Panginoon, at ang pang-last, in the book of 2 Chronicles 25-24, from porters, doorkeepers, and he became the treasurers of the king's house. Mga kapatid, kapag tayo po ay sumunod sa utos at ayon ng Panginoon sa buhay natin, ang buhay ho natin ay hindi pababa. Tama? God will raise you up. Kung nandito tayo ngayon sa baba, ayon ng Panginoon na manatili tayo sa baba. I-raise niya tayo pataas. Kung sa buhay natin ngayon, hindi pa yung natanggap natin yung mga blessings na sabi po ng Jeremiah, yung sinabi niya call unto me and I will answer thee and show thee great and mighty things. Yung mga mighty things which thou knowest not, ang gagamitin naman niyang pagpalain, yung mga anak natin. Galing sa baba na posisyon, i-raise up ho niya pataas. Amen? Nakuha niyo po? Kasi ang buhay ng Kristiyano, ayaw ng Panginoon na pababa. Wala hong nanalangin. Wala hong nag-iingin ng Panginoon, Lord, tabagi ko, Ginoo, nga mapobre ko. Di ba? Dalawang klase eh. Dalawang klase lang dito sa mundo. Ang tao. Una, ang tao ay hindi matakot yan maging mayaman. Tama? Hindi matakot yan maging mayaman. Pangalawa, matakot yan, ang mayaman ay matakot maging pobre. Pero ang pobre, di na mahadlok mahimong dato. Niligyo na siya. So, nakikita natin yung buhay ni Obed-Edom ay pinagpapala po ng Panginoon dahil sa katapatan niya sa pagsunod niya sa Panginoon. God is faithful. He did not forget our labor. Sabi po ng 1 Corinthians 15, verse number 58, alam naman natin ang versikulo niyan, be steadfast and movable, always abounding in the works of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord.
Kahit na maliit na yung ginagawa mo sa Panginoon, kung nasa puso mo yan, pagpalain ka ng Panginoon yan. At saka kahit malaki yan, malaki, kung gaano kalaki, yung pinagbigay mo sa Panginoon at kung wala ang puso mo doon, sorry tayo dyan. Kaya nga maraming mga Kristiyano na sabi nila, Lord, matagal ako nagsisilbi sa inyo, bakit hindi pa ako ngayon Huwag mong isisi sa simbahan, huwag mong isisi sa Panginoon, tanungin mo yung sarili mo. Amen? Ang ating sarili, ang ating tatanungin, Lord, ano ba nandito sa akin? Sabi po ni David, search me, O God. Oh. Sa awa po ng Panginoon, si Pastor Mangadlaw, nakikita niyo po yung gawain ng maasim. Panimula, we are despised. Magsisimba kami nung una, diyan sa maasim, habang nagsasalita, nagsimba kami, may mga taong tumawid sa aming building. Dumaan. Despise kami. Oo. Yan, Pastor. Habang kumakanta kami ng Praise the Lord, Praise the Lord, sabi ng mga kapitbahay namin, Praise the Lord, wala namang kinakain. Hindi kami nagalit doon kasi totoo yun. Bakit tayo magagalit? Kasi totoo yun. At kung totoo yun, bakit tayo magagalit? At kung hindi man tama, bakit tayo magagalit din? Hindi naman totoo. So when you're praying to the Lord na pagpalain niyo po ang gawain na ito, ipakita mo sa kanila na ikaw ang Diyos na aming pinagsisilbi, ang gialagaran na mo nga Ginoo nga mas dako sa ilang Ginoo. Ang among atbang sa simbahan sa Katoliko. Ang among simbahan ay kalsada, pag tawid mo sa kalsada, simbahan ng Katoliko. Pero sa awa po ng Panginoon, yung simbahan ng Katoliko, pwedeng isulod sa simbahan na mo. Oh. Ingon sa kanang simbahan na, dili na mo daghan. Dili na mo dako diri kay walay mga membro. Hindi kayo ang nagtatawag sa amin dito, Panginoon. Dumating kami dito sa bayan po ng Maasim dahil sa panawagan ng Panginoon. And I was willing kung ano man yung mangyari sa amin dito dahil sa gawain ng Panginoon yan. Nakikita namin katapatan. Nagsalita kami, minsan mag-usap kami ng dalawang anak ko, si Lawrence at saka si Lloyd. Tingnan nyo yung blessings. Nung una, ano ba nang nandito sa atin? Wala. Kahit na bike, wala tayo. Oh. Bike, wala kaming bike. Maglalakad. Naka-experience kami mga kapatid ng isang linggo na pinakain kami ng Panginoon ng ubi. Alam niyo yung ubi? Pero masaya kami. Lami na. Mas maliban pa yan sa saging. Kasi kung saging, pag kinain mo palagi, yung sikmura mo ay mangangasim. Pero yung ubi, yes, Pastor. Masayahan kami. Ang ginawa namin, yung mga anak ko nag-aaral po sa Central Elementary School, ay hindi namin sila pinagbaon. Hinatid namin doon sa kanila yung pagkain, yung ubi. Isang linggo kasi yung members na naakay namin sa Panginoon ay nagbibigay ng isang sako. Hindi kami pinabayaan ng Panginoon. Kadami nun. Lord, salamat sa Panginoon. Salamat sa biyaya na bigay mo sa amin. Hindi kami nag-murmur doon. Kasi mamaraan yun ng Panginoon na masustain ang aming pangangailangan. Minsan yung mga manggagawa, sabi na, wala na, disod na kayo ni diri, hindi namin gitawag sa Ginoo diri. Bakit? Wala na kaming pagkain. Hindi. Ang may diferensya, ikaw. Baka hindi ka gumawa sa gawain ng Panginoon. Baka hindi ka nag-soul winning. Ang Panginoon ay hindi hindi nagkukulang sa atin. Pero minsan lang tayo ay nagdidemand na wala naman sa ating sa ating kalagayan. By God's grace, yung mga anak ko sabi niya, wala yun bikakitaan ni sa una pang ba. Ingon ako, pasalamat mo sa Ginoo. Kahit na mga motor lang itong mga service natin, pero biyaya ng Panginoon ito. Kaya makikita mo, wala tayo ng dala kahit isa. O ngayon, anong gamitin mo na motor? O ganito, ganyan. Yun lang isang raider ko na naputol. Isauli ko sa kumpanya. Dahil habang umuwi ako, naghatid ako ng isang estudyante ko doon sa kanila Pastor Mangadlaw. Gihatod na ko siya. Sa ako nga raider. Papunta doon. Pag-uwi ko, bigla na naputol. Naputol yung motor ko. Habang nagtatakbo ako ng 90.
Sabi ko, Lord, salamat sa katapatan mo sa akin. Kaya kung papunta roon, yung speed ko na 132, 138 speed ko papunta roon, dalawa kami ng anak ko, sigurado may mamatay sa amin. Pero ayaw ng Panginoon nun. Pag uwi ko na, while I am traveling, bigla na lang yung motor naputol. Pinarescue ko ng PNP. Sabi na, sir, ano nangyari? Naputol yung motor ko, ha? Mabuti na lang. Wala nangyari sa'yo. Yung paa ko, masakit. Siya, sir, sabi, mabuti na lang na sa Panginoon ka, tao ka ng Panginoon. Kasi, pangatlo na itong na-rescue namin na namamatay sa reader na motor, na ikaw lang ang buhay. God is faithful talaga. Then I was praying na masiuli sa akin yung motor. I was always asking God, Lord, tulungan niyo po ako na maibalik sa akin. Wala na akong service, wala na akong motor eh. Hindi talaga yan sa Panginoon. Ang bawat bagay na ating hiningi sa Panginoon, kung hindi na makakatulong sa atin, maayos ang buhay natin, ayaw niya ibigay sa atin. Kahit na tricycle lang yung service ko, masaya ako. At laging safety yung buhay ko. Oo. Sabi ni Pastor, yan na lang tama sa iyo na sasakyan. Kasi palagi kang nagpadagan ng kusog. Kanang tricycle, di nakakapadagan kusog, anak. Sabi niya. So yung tricycle na yan, palaging napabilis. Minsan yung raider ko, abot ko ng 148 ang speed niya. Sinagad ko talaga nun. Pero hindi ako makasagad doon sa kagaya ng anak ko. Sa tricycle, ang pinakalakas, 70. Sabi ko, Lord, salamat sa chill-chill na ride. Chill-chill lang. Overtake kayo. Sabi ng mga, minsan may mga overtake, boom! Dumaan ako niyan. Ayaw ko na niyan. Nakaranas na ako kung anong nangyari sa akin yan. Oo. Ito na lang. Tricycle na lang. Hindi pa maulanan. Walang init. At saka safety yung buhay ko. So, tinanggap ko yun na dahil sa katapatan ng Panginoon, yun na yung nangyari sa akin. Kaya nag-tricycle na lang ako. Safety pa. At pamamaraan ito upang maging magpatuloy yung gawain ng Panginoon. Mamamatay ka lang man sa walang klaro hinungdan. Tungkol sa kusog ka mo padagan, nabangga ka, namatay ka dito. Yun ako, looy ka ita, despise ka ita, mamatay ta, mabangga. Hinahinay lang, tricycle na lang. Salamat sa Panginoon na we are acknowledged, sabi ni Pastor, sabi niya, dili na to nimo usbon og kuha tong imong motor kay mamatay na kaato. Pastor, discuss ako. Saan? Dito sa ano? Ano nangyari? Nakaligis ako ng aso. Sinagasaan ko yung aso, patay. Sabi niya, mabuti na lang yung aso na matay, hindi ikaw. Sabi ko, Lord, salamat. Faithful ka talaga sa buhay ko. Mga kapatid, nasubukan na namin kung anong Panginoon dito. Huwag tayong lumayo sa Panginoon. Maging matapat pa tayo. Ang buhay po ni Obed-Edom, hindi lang yung ministry niya ngayon. Gusto pa siyang umangat sa pagsisilbi ng Panginoon. Kung ano mang ministry mo ngayon, palalaguin mo yan. Palakihin mo for the glory of God. Marami pong salamat. Magandang umaga. Good message, amen. How I wish na ito po ay narinig ng marami mga preachers. Alam niyo, napakaganda ng talatang ito eh. Alright, let's learn something from this passage. You ready? You get your pen para meron kayong matatandaan dyan. Napakaganda. Sabi ko sa inyo, it's always good to hear from a preacher like him, you know. Kasi minsan nakakita lang natin yung mga preachers dito, pero yung itong mga ganito na kikita mo talaga yung karanasan, you know, yung katapatan ng Panginoon. Pero magtiwala tayo sa katapatan ng Diyos. Akalain mo sabi ng Panginoon, there hath no temptation. So the word temptation here, ang gusto kong maunawaan natin dito, yung implikasyon. Anong pinaparating sa atin pag nabanggit yung temptation? Remember that temptation is always our adversary. So you can put under that word adversary.
Okay? Guhitan nyo or bilugan nyo yung salitang temptation. Under that is adversary. Okay? Alright. Kalaban natin lagi yan. Pero sabi ng Biblia, maliwanag ho rito eh. Sabi ng Biblia, there hath no temptation taken you, but such is common to men. Common. It's not unique. So it's not, hindi bago mga kapatid, ang nararanasan nyo. Ang ibig sabihin niyan, may nakaranas na niyan. Naunawaan nyo mga kapatid? May nakaranas siya. Kaya maganda narinig natin kay Pastor Manny na naranasan niya na yan eh. So kung nararanasan mo yan ngayon, hindi yan bago. So kaya maganda, nakapakinig tayo ng ganyan, kasi kung nararanasan mo yan ngayon, makikita mo, ay naranasan pa rin ni Pastor Manny, bakit ngayon buhay man si Pastor Manny? Namatay na yung aso, buhay man si Pastor Manny. Nahati na yung motor, buhay man si Pastor Manny. Bakit? God is faithful. You see? God is faithful. So naranasan niya rin. At hindi lang naranasan niya, may nakakaranas niyan ngayon. Yan ang ibig sabihin ng it's not common to men. I mean, sabi niya, there hath no temptation taken you, but such as is common. It's common. It's not uncommon. You see? So, lagi nararanasan, may nakaranas na at may pangkasalukuyang nakakaranas. Kaya nga minsan mga kapatid, ito yung gamot eh. Ito yung gamot. Ito yung pang-encourage sa atin kung nakakaranas man tayo niyan. Nanawaan niyo yung passage kapatid. So, kita niyo ha, temptation, it's an adversary or adversity, whatever. It's adversary. And kaaway ba? Kaaway. Laging opposition natin yan. Alright? And then, it's not unique. Hindi bago yan sa ating kapatid. Maraming nakaranas at maraming pangkasalukuyan nakaranas. Ngayon, ano ang reason mo para magmukmuka? Ano ang reason mo para magpakamatay ka? Ano ang reason mo para iwanan mo ang church? Iwanan mo pamilya mo? Ano ang reason mo? If it is not unique or if it is not new. It's not uncommon. It's common. Maraming nakaranas, maraming nakakaranas. But here's the thing, kapatid, sabi ng Biblia, it's common to men, but, notice the word but, bilugan niyo yung but na yan, kasi yung conjunction na word na yan, napaka-importante yan. Kasi ang conjunction, mga kapatid, nagsasabihan kung ano yung past at nagsasabihan kung ano yung present. Alright. Are you learning? Yung conjunction, yung but, bilugan nyo, may sinasabi niyan. Ano yung sinasabi niya yan? Yung temptation, yung nakaraan, yung nangyari doon. You see? Pero, but, alright? Speaking to the present and speaking to what God will do. Because the Bible says here, sabi ng Biblia, but, anong kasunod na word? Come on, shout it. Let's learn, kapatid. Let's study the Bible. Dito ninyo lang makikita yan sa simbahan ng kapatid. Kasi dapat may matutunan tayo sa Biblia eh. Dapat maging makatotohanan. So ano kasunod ng but? God. So ang ibig sabihin, may nakaraan, ito yung mga nakaraan, ito yung kinakatakutan natin, ito yung nag-discourage sa atin, ito yung magpapalayo sa atin sa simbahan, magpapalayo sa atin sa family, pero yung but is, ibig sabihin, mayroong mangyayari ritong bago. At sino ang gagawa ng bagong pangyayari? Come on. Shout it. You know the Bible. But God. Anong sabi ng Biblia? What about God? Faithful. There is our security. You see, merong adversity, merong kaaway, kapatid, merong temptation, but God is faithful. Sinasabi ng Diyos, ay grabe nga yung sinasabi ni Paul dito eh. Akala mo sabihin ni Paul, hindi bago yung nararanasan mo ngayon. Naranasan ni Pastor Manny, Pastor Willie, naranasan ni Pastor Dexter, maraming nakaranas na niyan.
So it's not common. Oh, hindi yan unique, hindi yan bago. May nakaranas na at may pangkasalukuyan na nakakaranas. Pero bagamat ganun, sabi ng Diyos, but lahat na nangyari sa iyo, God is faithful. Nandun yung security, kapatid. Nandun yung security. So ano ang ibig sabihin dito, mga kapatid? If you will depend on your strength and power, you are not secured. But if you will depend on the faithfulness of God, then you are secured. Bakit? Bagamat, kapatid, there is a temptation, but remember this, it is God who is faithful, who allowed this temptation, the adversity, to come unto you. And the temptation to happen upon you. But God, remember this, is in control. God allowed it because God is in control. You see, hindi ba napakaganda? That's in the Bible. Tingnan niyo mabuti ha. O, tingnan niyo. Who will not suffer? Anong ibig sabihin niyan? He is in control. Are you learning? Kapatid, let us not just read the Bible. Let's learn the Bible. God, who is faithful, will not suffer you, bagamat He allowed you, kapag nandyan yung kaaway, alright, sige, harapin mo. Sige, mangyari yan sa'yo. Pero wag mong kakalimutan, God is in control. Alright? Paano kinukontrol ng Panginoon? Tingnan niyo mga kapatid. Alright? Let's keep going. Who will not suffer you to be tempted, what? Above that ye are able. Okay? God knows your capacity. God knows your capability. God knows your ability. Alright? So, maaaring sasabihin mo, di ba ganito kasi ang palagi natin sinasabi eh. Bakit pinahintulutan niya ng Diyos na mangyari sa akin? Oh, hindi mo kilala ang Diyos. Kaya nga pinapakilala ni Brother Manny. Hindi mo kilala ang Diyos. So why God allowed it to happen to me? Pero kapatid, naiisip mo ba? The reason why God allowed it, because He is in control. God can control it. Okay? Paano yan? O, tingnan mo mabuti, sabi ni Paul. But will with the temptation also what? Notice the way. Notice the word. Sundan niyo po yun. Guhitan niyo yung salita o mga salitang make a way to escape. Because He is in control, He made a way to escape. God made a way to overcome your temptation. Are you getting the point? You see? Now, the way of escape is not, listen, all right, sige na, lagay nyo ito sa my day nyo. The way of escape is not the way of retreat. The way of escape is not the way of surrender. Kapatid, nakakahiya sa Diyos. Alam natin, inalaw yan ng Diyos kasi kayang kontrolin ng Diyos. God is faithful, bakit ka magsusurrender sa temptation? God is faithful, bakit ka tatakbo sa temptation? So the way of escape here, kapatid, is the way to overcome it. Tignan niyo mabuti, sabi ng Biblia, that ye may be able to retreat. Is that what the Bible says? That ye may be able to give in? That ye may be able to surrender? No, that's not the word. That ye may be able to bear it.
Ibig sabihin, hindi ka tatakbo, hindi ka susurrender, pero you overcome mo. So that's the way of escape. O tignan mo, hindi man siya alam niyo gusto ko dito sa dalawang pastors na ito, mapati kay Pastor Willie, kay Pastor Manny, maraming beses kami nagkikwentuhan, sila Dexter, lalo na sinasabi, yung hindi nyo na ikwento sa akin, Pastor, kinikwento sa akin ni Dexter. So, I'm hoping na pag uwi ni Dexter, kasintapang nyo na siya. Alam niyo mga kapatid, makinig kayo ng mabuti. Etong dalawang ito, sila lamang nag-i-stand against doon sa politics, na hindi sila mag-i-involve sa politics, mag-i-involve sa mga pastors na nag-i-involve sa business, you know, at talagang solido sila. Sabi nga nila, mamatay man tayo rito. Ito pinasok natin. So, gamatay kung gamatay. Enjoy man diha. Tama ba yun? Tama ba yung English ko? Tama? Sabi ko siya, taga-Iligan ako eh. Minsan taga-Tanggob ako mga kapatid. Yeah. Pero sinasabi ko sa inyo mga kapatid, ito, ang way of escape is not the way of retreat. The way of escape is not also the way of surrender. Why surrender if God is faithful? Why retreat if God is faithful? Do you know the Bible? Kaya sabi ko sa inyo, guhitan nyo yan. Ang ganda ng talata na yan. God is giving you the power. So what is now the way of escape? The way of escape, kapatid, is to come to God and trust His faithfulness. Trust that God is faithful. Magtiwala ka na tapat ang Diyos. Hindi ka iiwanan ng Diyos. See? Yan ang sinasabi ni Paul dito mga kapatid. You see? Kaya hindi tayo dito dapat pag may kalaban, may temptation, may mga ganon. Sabi ko, ang ganda pag narinig sana ng mga pastors yan eh. Yung ganon narinig natin ngayon. Napakaganda. Kasi ang hinahanap lagi is convenience, kung paano mapapadali. You know? Ako nagpapasalamat mga kapatid. Merong, alam mo, sila, nagko-content sila ng taong pananampalataya doon sa Mindanao. You know, yung mga pumupunta rin doon, nagtuturo nitong mga against sa sinner's prayer, Calvinism, lahat ng mga pangtumba sa paglago para hindi lumago ang simbahan, pina-fight nila. Pina-fight nila. Pero sabi ko, yung mga nagtuturo ngayon na against doon sa sinner's prayer, sabi ko, sana magpatuloy sila. Alam niyo kung bakit mga kapatid? Si Brother Ian, kuwari si mission natin doon sa Batangas, you know, merong miyembro na sa ibang simbahan na itong mga pastors na ito naniniwala doon sa wag nang igabay pag nag-soul winning ka, wag mong igabay yung sinol win mo. Wag mong igabay sa panalangin. Against sila doon. Kasi daw hindi tao sa puso nila. Bilib ako sa mga pastors nito, alam nila ang puso ng tao, nababasa nila. Maging yung kapwa nila demonyo, hindi nila makuha hindi mabasa yun Pero bakit sila nababasa nila yun Pero sabi ko, sige lang, sana magpatuloy lang sila. Di ba? Alam niyo kung bakit? Kasi yung mga miyembro na talagang matibay at naturuan ng husto, nakuha na yung pastor pero hindi sila sumasama sa pastor nila. Umaalis. Naghahanap sila ng totoong simbahan. Kaya nakita nila yung simbahan natin doon sa Batangas. Sabi ko, if that is the issue, you go ahead. Maraming ganyan mga kapatid. Meron akong kakilala, dati kong kasama sa San Pedro, 95% ng kanyang miyembro umalis kasi siya nakuha na ng ganong klase. Sabi ko sana, maganda ito, patuloy lang kayo para yung mga miyembro nyo mapunta doon sa mga simbahan na naghanap ng tama. Sinasabi ko lang mga kapatid, napakarami ngayon ng mga miyembro rin na talagang naturuan, naging matibay, salita ng Diyos at nananatili. So they know the way of escape. They know how to overcome it. They trust the faithfulness of God. Did you learn something this morning? Kapatid, pag uwi ninyo, aralin yung mabuti yan. Napakaganda kapatid. Araw-araw kasi may adversity tayo. Araw-araw may kalaban, may atake tayo. But I'm telling you, if you will only trust in the faithfulness of God, I promise you, you can overcome it.
Find the way of escape, not the way of retreat. Not the way of surrender, but the way of escape, the way to conquest. You see, kung paano mo ma-overcome, paano ma-overwhelm yung ganong klaseng paninindigan. All right? That's good. Thank you, Pastor. Yeah, that's faithfulness of God. Amen? All right, that's great, mga kapatid. Okay, umawit muna tayo ng isang awitin bago natin kilalanin natin mga first-time visitors. And I'd like to ask our only to please come. Let's all stand.